Yun nga, tulad ng nabagin ko, eventually, guguho at tuluyan ang babagsak yung BRP Sierra Madre at pag wala na tayong foothold dyan, China will win without even firing a shot. It's common sense. Base sa galaw ngayon ng China sa buong mundo, they are only buying time before they are ready for a full war with US or Taiwan, mostly Taiwan. So more or less, ayon sa mga analysts, mga 2027. Ang target nila, they are ready to strike or invade Taiwan. So, 3 more years. Parang chess yan eh. Currently, China are positioning their pieces to gain advantages. And that is the strategic location nga, itong West Philippine Sea. So, within 3 years, which is 2027, they plan for the checkmate. Welcome back mga nerds. Okay, so let's talk more dito sa nabanggit ni PBBM na SONA. Now, we will not yield on West Philippine Sea. And yet, yung latest provisional agreement nila with China, kailangan pa natin magpaalam sa mga Chekwa bago tayo mag-resupply mission. At, i-allow natin sila na mag-inspect for their verification. Do not yield daw. Yan palang pagpapayag sa agreement na yan is basically yielding to Chinese demand. At ito pa, ang statement at expectation pa rin ng China is eventually we will tow our BRP Sierra Madre mula dyan sa Ayungin Shoal and we will have to restore the reefs and its original form. At syempre, tulad ng dati, hindi pa rin tayo pwedeng mag-build ng structure dyan o mag-renovate man lang sa deteriorating na kalagayan ng BRP Sierra Madre. So, as time goes by, dahil hindi ma-renovate yan, eventually babagsak at magigibana ng tuluyan yung BRP Sierra Madre. At wala na tayong panghahawakan dyan sa Ayungin Shoal pag nawala na. Tulad ng sabi nga, hindi nag-iisip ng long term ng mga Pinoy. Palaging yung sa ngayon na temporary lang iniisip. In-compared mo sa ibang bansa na mamaunlad, na palaging advance ang kanilang mga moves. Even China, advantages for them itong agreement na to. Yun nga, tulad ng nabagin ko, eventually, guguho at tuluyan ang babagsak yung BRP Sierra Madre at pag wala na tayong foothold dyan, China will win without even firing a shot. It's common sense. Very simple. Kaya ang hindi ko maintindihan, andyan na ang ating US ally. And yet, ini-insist pa rin ang ating mga pinuno ang self-reliant attitude. Kuno? Hello, kung self-reliant ang gusto mo, bakit mo pa pinapunta dito yung mga US? Kung hindi mo rin gagamitin strategically ang health at benefits na bigay nila. Kung wala rin isang kapakinabangan dito, bakit pa sila nandito? Di paalisin na sila. Tulad ng ginawa natin dating pagpapatalsik sa kanila nun, di ba? Total, self-reliant pa lang gusto natin eh. Di ba? Anong kaisipan yan? There's a lot of egotistic reason kung bakit ganyan ang strategy. Ego lang yan eh. Nagkesyo, kaya pa natin, hindi naman tayo dapat maging reliant sa ibang sa pagtatanggol sa sariling bansa. And yet, nagtaon tayo ng kakampi, pinapunta dito, tapos di naman natin gagamitin yung tulong nila. Ano yun? Diba? Anong kaisipan yan? The moment you let the US build their bases here, all your ego should go out of the window. Wala ka ng kredibilidad para sabihing self-reliant pa rin tayo. At ang consequences ng pagpunta nila dito, automatic tension na dyan sa West Philippine Sea. The moment their presence arrive here. You think about it, right? Pinapunta mo dito, mayroon na kagad tension dyan. So, nag-create ka na rin lang ng tension dahil sa pagparito ng US, ba't di mo paggagamitin yung presence na yun ng US strategically para ma-push back ang China dyan sa West Philippine Sea? I'm so flabbergasted talaga dito sa kind of thinking. I mean, just think about it for a second. Di ba? Just think about it. Hindi mo lang pinag-isipan ng long-term consequences ang strategy na yan. I'm telling you, that strategy is very short-sighted and temporary. Simple lang yan eh. Okay, di ba? Na-de-escalate mo nga ang tension. But you actually delayed that. It's inevitable. You actually gave China more buying time to gain more power until they are ready to get toe-to-toe with the US. That's it.
Anyway, I just wanna clarify na sa ngayon pa lang nga, hindi malinaw kung ano ba talagang napagkasundo ng Pinas at China tungkol dyan sa provisional agreement na yan. So let's find out kung ano mangyayari dyan. Abangan na lang natin sa susunod na kabalata. But let me tell you this, base sa galaw ngayon ng China sa buong mundo, they are only buying time before they are ready for a full war with US or Taiwan, mostly Taiwan. So more or less, ayon sa mga analysts, mga 2027, ang target nila, they are ready to strike or invade Taiwan. So 3 more years. Parang chess yan eh. Currently, China are positioning their pieces to gain advantages, and that is the strategic location nga, itong West Philippine Sea. So within 3 years, which is 2027, they plan for the checkmate. Napansin nyo, lagi kong binabanggit na strategic ang location ng West Philippine Sea because kaya nga pinagpipilitan ng China na sa kanila yan eh, kasi strategic yung location na yun para sa kanila. Common sense. So dalawa lang ang choice dyan. Una, this current strategy ng Pinas ngayon na sinasabi ng self-reliant kuno, it will probably last for 2 years of peace, and by the 3rd year, mga 2027 nga, guguho na ang BRP Sierra Madre dyan, we lost our remaining foothold dyan, so the rest of the South China Sea and West Philippine Sea will fully controlled by China. And by that time, ready nila sa full-blown war with Taiwan, may strategic advantages pa sila na nakuha dahil kontrolado na ng West Philippine Sea. Plus, whatever resources advantage na nakuha nila dyan, yung oil for their machinery and fish food for their army. Think about it. Or, meron tayong pangalawang choice. Maging assertive tayo dyan sa West Philippine Sea. I've been telling you, let's project the strength of our US alliance to push back the Chinese and kick them out of the area. That's it. So mga 2 years of constant back and forth tension dyan for at least 2 years. Yeah, at least siguro naman sa 3rd year, by 2027, nakapag-build na tayo ng military kapag na-push out na natin sila dyan. Nakapag-build na tayo ng military bases dyan sa mga islands dyan. But, we denied China of the strategic advantage dyan. Plus, we get all the oil and fish resources dyan kasi tayo nang may control. We got the advantage. And by the time, I said earlier nga, 2027, China is ready to go to war with the US or Taiwan, at least we have established the strategic advantage. Diba? So kung akong papipiliin, mas gusto ko ng 2 years na constant tension, back and forth to gain advantage on the 3rd year. Kaysa sa 2 years of peace, but we lost the advantage in the 3rd year. I'm telling you, it's inevitable. After 3 years, doon na talagang tuloy niyan. Hindi tayo nag-iisip ng long-term benefits. We just turn the other cheek. Short-term temporary benefits. Parang isang tuka yung ganong mindset eh. Oh, ito lang muna ang asikasuhin natin. Saka na yung para bukas. Kaya parang isang tuka pa rin tayo sa buong mundo. Dapat ang wealthy ang mindset natin. We look forward and plan for the future tulad ng mga mindset ng mga maunlad na bansa. Kung nagtataka kayo, bakit ko nasabihin, as a Filipino-American, natutunan at naranasan ko kung paano mabuhay sa isang maunlad na bansa. Ibang mindset nila ng mga tao dun. Tulad ng sabi ko nga, they already looking forward for the solution even before they encounter the problem. Ganun ka-advance ang kanilang mindset. Kaya maunlad sila. Yun ang kailangan natin maging mindset, tayo mga Pinoy. Strategically advanced dapat tayo. Pero syempre kasama dyan ang hard work, dedication, and discipline. Diba? Yung hard work at dedication, wala tayong problema dyan. Sa discipline tayo pumapalpak. Kulang tayo sa disiplina, tapos idadagdag mo pa yung utak talangka ng mga Pinoy. Walang pagkakaisa. Diba? You're probably laughing, but you know it's true. We'll be back for more topics right after the break.